mga boss chief mo sir, nakakahiya po iyan. Biruin mo po hindi lang po mamamayang Pilipino o hindi lang po mga simpleng mga Pilipino yung nakikinig at nanonood dito po sa impeachment ng Vice Presidente, mga kababayan. Lahat po, lalong-lalo na yung mga kapwa nilang miyembro doon sa bar, mga kababayan, mga boss chief mo sir. Ano na lang po ang sasabihin? Tuloy natin. Kaya ang gagawin noong pupunta muna tayo sa dako, no? Pupunta muna tayo sa dako paroon o dito. Pupunta muna tayo sa dako paroon nung pagpapaliwanag, mga boss chief mo sir, nung kakampi niyang lawyer sa depensa, mga kababayan, no? Oo. Pupunta muna tayo sa dako paroon, mga kababayan, dito. Participants, especially Nagagalit naman kasi. Nagagalit sa dako pa rito, mga kababayan, yung kakampi niya sa depensa dahil pinagtatawanan yung kasamahan nila. At dahil si Atty. Ligutan ay nag-post sa kanyang Facebook account, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung post at kung bakit sila nagagalit kay Atty. Ligutan, mga boss chief mo. No, pakinggan muna natin sa dako paroon ng depensa, no? Ibig ko sabihin doon sa sadako paroon, di ba? Yan yung malalim na Tagalog. Sadako parito. Ang sinabi naman ng depensa ay ganito, sadako parito. Ang sinabi naman ng depensa ng prosekusyon ay ganito. Yan ang ibig ko sabihin dyan, ha? O, game. Pakinggan natin si Atty. Sadako. Ay, loko ka, JJ Bar. Kung ano-ano sinasabi mo dyan. Sadako paroon, sadako parito. Yun ang ibig nating sabihin dyan, no? Sadako, dito sa depensa, ito ang kanilang ipinahayag. Sadako, dito sa prosekusyon, ito ang kanilang ipinahayag. Hindi ko ibig sabihin siya, Atty. Sadako. Maganda naman ito para sa mga DDS. Kayo naman, game, pakinggan natin ang pagtatanggol doon sa kanyang kakampi, sa kapwa niya, depensa. impeachment court is also a court of decorum. And the rules on impeachment under Rule 18 actually prohibits participants, especially lawyers, from commenting about the merits of the case. Now, ayan pinoprohibit daw po, no, yung mga lawyers na magsalita or whatever tungkol doon sa merits of the case. Mamaya ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, mga boss chief mo sir, kung ano lang po o kung ano talaga yung ipinost ni Atty. Ligutan, mga bossing, doon sa kanyang Facebook page. At tanong, bakit ito mga nagagalit? No? Iaapyan ni JJ Bar doon sa aming group message. one may argue that this isn't about the merits of the case, that he probably was just commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we're not naive. What the private prosecutor is talking about, he's here. We're not naive. Pikon sila eh. Pikon! Ang mga lawyer ni Sara Duterte. Anong sinasabi niyong cool-cool lang itong mga ito? Kulto! Cool tong mga to? Hindi cool. Pikon ang mga ito. He can explain it. He can explain himself if the presiding officer so desires. But I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar, because even as we sit on the opposing side of Dali, ma'am. Opinion ko, sinabi niyong kasamahan mo dyan sa side nyo sa depensa, allowed ang mga misleading question. Miski man ho kami, simpleng tao, simpleng mamamayan na pa-react at hindi namin mapigilan na i-vlog o mag-vlog yung sa narinig namin na sagot ng nakakahiya ninyong lawyer. Ano, hayaan na lang, okay na yun. Kasi, hindi, ko yan kasama ko sa bar yan Ano yan magkasama kami, magkamiyembro kami sa bar, kaya hindi ko pwedeng, kumbaga, i-remind sa kanila kung ano talaga
ang dapat at kung ano yung rules and regulation. Hindi ko siya pwedeng i-remind na hindi pwede yung misleading question kasi kamiyembro ko siya sa bar. Ganun na lang po. Para lang maipagtanggol, para lang hindi mapahiya. Ang mamamayang Pilipino hindi naive, hindi uto-uto kagaya ng mga DDS. Kaya kahit anong palusot ninyo, kahit anong pagtatanggulo nitong mga ito, mga kababayan, imposibleng paniwalaan ng mamamayang Pilipino. Sige, ipapaliwanag niya ho, baka sakali, no, na makumbinsin niya yung mga kapwa natin Pilipino. Game. This hall, we remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect. So, yan yung sinasabi niya eh. No? Dahil tayo, mga miyembro ng bar, maggalangan tayo, wag nating ganun po ba, ma'am? Wag ipaalala na hindi tama yung misleading question. Ganun po ba, ma'am? Kasi magkakasama kayo sa bar. Para bang kapag kakapatid mo, ay kapatid ko kasi yan, hindi ko pwedeng itama. Kapatid ko kasi yan eh. Hindi ko pwedeng ipahiya o hindi ko... Diyos ko. Dapat lang yan sa inyo. No? Respect, politeness, or even kindness. And it doesn't take... Sandali. Mamaya papakita ko ho kung ano talaga yung ipinost ni Atty. Ligutan. Kung pinunto ba talaga yon si yung lawyer nilang laging mukhang inis. Sarap tirisin ng muka. Tirisin yung gano'n, no? Yung tirisin, sarap tirisin. Hindi, kasi kapag kayong bago ako matulog, mga bossing, isa sa pinapanood ko, si Tina B nandito, shoutout sa iyo at kay Lolo Yul. Isa sa pinapanood ko, yung it's either yung nagtatanggal ng tutuli sa tenga. Di ba? Nagtatanggal ng tutuli sa tenga. Ano pa ba? Nagtatanggal ng blackheads, nagtatanggal ng whiteheads. Yun yung mga pampatulog ko din ho, mga kababayan. Yung mga pagtatanggal ng mga blackheads, pagtatanggal ng tagyawat sa mukha, yun. Di ba? Sarap nun. Want to be a lawyer to know that the first thing that our parents teach us to do is humility. Your Honor? No, I'm not yet done, Your Honor. In fact, I have asked one of our lawyers. Siguro yung isa nilang kasama. Actually yun hindi ko kilala yun eh. Ngayon ko lang ho nakita, hindi kagaya nila Season, sila Atty. Ligutan, sila lalo na si Lorna Kapunan, no? Lagi kong nakikita sa TV yan. Pero yung lawyer na yon, yung isa si Ferrer, ngayon ko lang ho nakita. Siguro ito na yung pagkakataon ko makita sa telebisyon at magpasikat, no? Baka dumami ang aking kliyente. Yun. Sumusubok na sumikat. Kaso sa ibang pamamaraan at sa ibang kanyang sinabi, siya sisikat. Doon po sa tatatak na ho yan, no? Misleading questions is allowed. Doon po tatatak yung kanyang pangalan na Atty. Ferrer. Misleading questions are allowed. Yun po yung narinig natin talaga. Kahit po ipagtanggol at subukan na ni Season ito na ipagtanggol, walang kapupuntahan ito dahil rinig na rinig natin. To review the actual transcript from the video that transpired between the prosecutor and Attorney Ferrer, and it would seem that in the heat of the exchange or in the passionate exchange of the arguments between... Sabi ni Ednam Oliveros, anong rules kaya sa remedial law pwede ang misleading question sa cross-examination? Hindi ko din alam. Ngayon ko lang po narinig talaga sa lawyer ni Sara Duterte na misleading questions is allowed, no? Sa mga cross-examination. The prosecutor and Attorney Ferrer. Attorney Ferrer was not even actually referring to misleading questions. Hindi daw yon yung ibig sabihin ni Atty. Ferrer. Siguro sa mga susunod nahihiya na po humarap ito sa impeachment,
Kasi ngayon sikat na sikat siya. Oo. Sikat na sikat ngayon si Ferrer na attorney ni Sara Duterte. Kaya lang po yung pagsikat mga kababayan ay hindi doon sa gusto niyang pagsikat.